Aquarius, ito na yung pahabol reading. Tingnan natin yung mga pahabol sa ngayong katapusan. Sorry po sa delay ng mga readings natin. Kasi may naasikaso po akong mga bagay tungkol sa aking health, no? At don't worry, kahit lumagpas itong period na sinasabi ko, timeless reading din naman to Aquarius, hindi mag-expire tong reading ko kahit kailan nyo ito mapanood. Lahat po ng readings ko dito ay timeless. Okay, maraming salamat sa pag-drop by para manood ng reading ko dito. Bago ka man or datihan na. At kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Maraming salamat din sa mga laging nag-share ng mga readings natin. Malaking tulong po yan. Mga nag-join na membership, subscription, mga nagpapadala ng star, super thanks. Yung mga gusto mag-avail ng private reading ko, tignan nyo na lang po yung nakasulat sa screen or sa description. Take note, take note. Iisa lang po ang Purple Teen official page. Okay? At kapag merong nag-PM sa inyo, nag-add friend request, hindi ako yon. Take note, never po akong magme-message, mag-add friend sa inyo. Hindi ko po kayo i-add friend, i-message kahit kailan. Kaya yung mga interesadong mag-book ng private reading ko, mag-inquire, kayo po mismo mag-suggest sa official page ko, kayo po ang mag-PM doon. Pag may nag-PM sa inyo, matik, hindi ako yon. Matuto po kayong kumilatis ng mga page, alamin nyo ano yung peke sa hindi. Okay? Sa panahon ngayon, marami na talaga naglipa ng gaya-gaya, impostor, peke. No? Ang dami ng ngayon manggagancho eh. Hindi na lang magtrabaho ng patas, di ba? Mag-ingat kayo, dapat alam ninyo. Baga alam nyo kung na mga ganitong suspicious links, hindi kayo okay? Kasi hindi talaga ako magme-message sa inyo para mag-offer ng kung ano-ano. Hindi ako ganun. Kayo talaga ang magsasadya doon sa page ko. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon na mag-add friend ng kung sino-sino. Okay? Lumaliwanag po yan, ha? Paulit-ulit ko pong sinasabi yan, pero lagi pa rin may nagtatanong, Madam, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Ewan ko na. Nakapagod po mag-reply. Promise. Sa dami nyo pa naman nagme-message. Araw-araw, minuminuto. Ang malalaman mo naman pagka Kasi kung ano-ano kagad hinihingi, no offer, di ba? Aquarius, tama ba? Alam niyo yan. Madali lang naman yung iba, kukopyahin lang yung profile pic mo, kukunin lang, o di gagayahin lang yung pangalan mo. Kaya nga hindi porke parehong pangalan yung picture, ako yun. Common sense naman yun, makikita nyo naman yung pagkakaiba nun eh. Ang dami pa lang ng followers, makikita nyo na eh. Okay, mga signs na meron dito, whether may kaugnayan to sa current situation or sa future ninyo, pwedeng may Taurus, Capricorn, Gemini, Aquarius, at saka Leo. So, unahin na natin to, Skunk Spirit. Know your worth, Aquarius. Bigyan ng dignidad, pagpapahalaga, respeto, sarili, value. Huwag ibababa ang value ng sarili. Huwag ibababa ang standards, ang prinsipyo, ang morals, ang pagtingin sa sarili, pagpapahalaga sa sarili. Okay? Importante yan. Sabi kasi nila, kung tama naman yun kung nakikita nila na ikaw mismo, halimbawa, hindi mo nire-respeto yung sarili mo, paano mo i-expectin sa kanila na respetuhin kanila kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo nire-respeto yung sarili mo? Diba? O, halimbawa, sa pananamit o sa ibang bagay, kahit hindi sa pananamit.
nakikita nila eh, sarili niya mismo eh. Nilalapastangan niya eh. Di ba? May mga ganun eh. So, yan yun. In a relationship man yan, or kahit saang senaryo, saan lugar, sitwasyon, know your worth. O, halimbawa sa job application, alam mo naman yung expertise mo, alam mo yung skills mo, alam mo yung tagal ng experience mo pagdating dun sa bagay, tapos babaratin ka nila. Diba? Hindi ko sinabing magmaganda ka, dear, kaya lang, syempre, alam naman natin pagdating sa mga corporate, sa mga ganyan. Alam mo eh. Alam mo yung worth mo, alam mo yung kaya mong iambag dun sa company na yun, dun sa trabaho na yun. Alam mo yung sarili mo eh. Diba? Hindi ko sinabing magbuhat ka ng bangko, hindi ko sinabing magmaganda ka, magpa-VIP ka, pero dapat lang alam mo talaga kung saan ka, yung nararapat sa'yo, yung deserve mo. Okay? And hope, may pag-asa, huwag kang mawalan ng pag-asa. May sumisiwang na liwanag doon sa kaulapan na yon. So, ibig sabihin, ano man itong sitwasyon mo ngayon o pagdadaanan mo pa lang, Aquarius, may sumisilip, may naaaninag na pag-asa. So, hindi ito hopeless situation. No? Okay? Birdcage, possessive, codependent. O, yan, ako, baka relationship to. Romantic ba to or whatever. O, meron ditong, gusto niya sa kanya ka lang. O, gusto mo sa iyo lang to. Kaya lang, unhealthy, toxic connection to eh. May clingy, merong dependent. Yan ha, kung relasyon yan. May palaasa dito, whether romantic na samahan to, pamilya, whatever, may palaasa dito. Hindi lang naman sa, magjowa eh. Kahit saang sitwasyon, senaryo, pwede mag-apply yan yung mga palaasa. Meron ditong nagkikling, merong restless, sino to? Pwedeng energy mo to, pwedeng hindi ka mapakali about something. Meron ditong energy na nakakulong, sabi ko nga may stricto, seloso-selosa, selfish, ayaw kang mag-grow, ayaw kang nakikihalubilo sa iba, alam mo yun, napipigilan yung, wala kang kalayaan or napipigilan yung growth mo, kasi nga, pwedeng selfish itong tao na to. Meron ditong nagde-demand ng kalayaan niya or hindi niya magawa yung gusto niyang gawin, gusto niya magkaroon ng freedom. Parang someone na held hostage or parang prisoner, no? Ayan, no? May energy ng naiinggit or nagseselos. Or a situation na stuck ka dun, na trap ka dun, hindi ka makaalis, no? Sa love life naman, you have twin flames. Itong person na to, pwedeng twin flame mo siya. Siya yung yin-yang. Or pwedeng binabalance ninyo isa't isa. You complement each other. Ikaw yung bumubuo sa kanya and vice versa. Ganun din siya. So, kayo talaga yung swak. Swak na partner. Wow, there is stability. So, kung single ka, wala ka pang jowa, this is an indication of a future lover, karelasyon, o mapapangasawa na magkakaroon kayo ng magandang union, magandang partnership, compatible kayo, magkasundo kayo sa maraming bagay, o nababalansin yung isa't isa kahit na sabihin natin hindi kayo totally match, pero parang nababalance yung isa't isa eh. Ayan, no, this is a stable relationship, pang long term. Okay? Kumbaga, itong dala nitong person na to is stability sa buhay mo, sa relationship ninyo. I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. A person na meron siyang ginawa and eventually pinagsisisihan niya o kinahihiya rin naman niya or hindi siya proud dun sa ginawa niyang kalokohan or pagkakamali dito sa relationship ninyo. Okay? Kailangan mong panatilihin ng balance. You have 2 pentacles, especially sa paggastos sa pera, sa pagmamanage ng resources, kabuhayan mo.
O, meron kasi dito. O pwede rin namang meron ditong something related sa pera, sa career, sa business, na kailangan mong pagpilian, timbangin, or mag-decide. Ito ay pagmumultitask. Pwedeng may dalawang bagay kang pinagsasabay o pilit pinagsasabay. Pwedeng iba may multiple jobs kayo, or may dalawang job kayo, or may dalawa kayong source ng income, isang part-time, isang full-time. Yung iba dito, pinagkakasya ninyo yung pera, ini-stretch. So, importante, balanse yung pagpasok ng pera, paglabas ng pera, pagbabudget, yan yung mga ganyang bagay. Parang kayong naninimbang dito, alin yung mas practical, alin yung dapat ko unahin dito, alin yung mas mura dito. Basta may something na related sa pagde-decide na patungkol sa sa pera. Energy ng bibigay or mag-e-end na with the Ten of Swords. Kokolaps na to. Mag-ingat ka kasi meron kang deceit dito. Deceptive energy with the Seven of Swords. Someone will try to outsmart you. Ayan. Mautakan ka nito. Mauto ka. Or sneaky, matakasan ka, manakawan ka. Basta parang ganun eh. Betrayal, sneaky person. Meron talaga ditong something na mag-end na. Bibigay na with the Ten of Swords. Okay? So, kung ano man yan. This is sometimes this is defeat. Pag nakita kasi natin si Ten of Swords. Pero wag kang mag-alala, you have the Six of Wands, no? Kung merong defeat, may victory din dito. So, hindi lang puro pagkatalo yung meron dito, Aquarius. Nakikita ko dito. Magsasucceed ka pa rin eh. Actually, parang blessing in disguise na rin tong Ten of Swords mo kasi kung ano man itong mag-e-end na to, this is something na magbibigay sa iyo ng freedom, no? Since ayan yung birdcage. Sa tingin ko, pag nag-end to, natapos na to, ito na yung magbibigay sa iyo ng para kang nabunutan ng tinik, nakalaya ka na finally. So, kaya ako sinasabing blessing in disguise yan. Okay, ayan, no? Magsasucceed ka pa rin eh. Okay, or pwedeng meron kang something na ma-achieve dito with the Six of Wands. This is you na kumbaga mabenta, halimbawa mabenta ngayon yung services mo, negosyo mo, paninda mo, or ikaw famous, no? So napapansin ka na, nabibigyan ka na ng merit or credit doon sa ginagawa mo, napupuri ka, alam mo 'yon. O napapansin ka na ng boss mo, 'di ba? So, yan, pwedeng ito ay, employee of the year, top performer, yung mga ganyan. Okay, Aquarius, yun yung iyong pahabol reading. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.